Okay, so welcome sa part 3. So ito yung part 3 ng stirrup saka lateral ties. So sa lateral ties naman, so meron tayong tatlong klase ng ties. Meron tayong inner ties, cross ties, saka outer ties. Okay, so sa outer ties, so wala na tayong magiging problema. So just perimeter. So length 1. So designate natin as length 1. Perimeter. Bawas lang natin ng 230 millimeters. Okay, so take note nyo ito para mas mabilis yung pag-estimate nyo. Okay, so baguhin natin. Perimeter, bawas 230 millimeters. So sa next natin, itong cross ties. Okay, so meron tayo ditong sample. So isolate natin itong drawing na yun. So kunin natin itong outer ties muna. So ito, so meron na tayong sagot dito. So just length 1 is equal to perimeter. Bawas lang natin ng 230 millimeters. Okay, so samplean natin. So perimeter natin, para hindi magkalito, so gawin na natin 350 millimeters. Ito kasi meter ang value niya. Ito naman ay meter din ang value niya. So equivalent niya ng 500 millimeter. Okay. So compute muna natin yung value ng perimeter. Buray muna natin ito. So perimeter, that is equal to 350. Ito yan. Another 350 ulit dito. Plus 350. Plus itong side na to. Dalawang 500. So 500 plus 500, that is equal to 1,000. So calculator. 350 plus 350, that is equal to 700 plus 1,000, that is equal to 1,700 millimeters. So meron tayong formula na nabuo gamit yung una nating discussion. So length 1, that is equal to 1,700 millimeters. Yan yung perimeter natin. Bawas lang natin ng 230 millimeters. Okay. So calculator. 1,700 less 230. So 1,470. 1,470. So sa site, ginagawa na namin yan na 1,500. Okay. 1,500 millimeters. Or 1.5 meter. So paano naging 1.5? Di-divide mo lang yan ng 1,000 para maging meter yung value natin. Ayan. So ito na yan. Okay. So next naman natin itong cross ties. Okay. So sa cross ties, mabilis lang ito. So babawas, instead na magbabawas tayo, magdadagdag naman tayo ng 80 millimeters. So yung formula natin, length. So lagay natin length 2, that is equal to itong kung saan siya parallel. Hindi siya perimeter, kundi yung side. So let's say designated natin as letter B. Designate natin as B. So ito A, ito B. So since andito siya sa side na to, itong B. So maging value natin dito ay B.
plus 80. So, paano nakuha yung 80? So, let's say x1 muna tong 80 na to. Para hindi tayo malito. So, let's assume na hindi pa natin alam yung value. So, plus or minus x dash 1. Okay. So, para makuha yan, ang kailangan lang natin itong concrete cover na ito. Itong isang to. Ito. So, concrete cover 1, concrete cover 2. So, wala iba tayong ibabawas, kundi itong dalawa lang na ito. Okay, so, let's put here. So, concrete cover is equal to dalawang concrete cover. So, yung value ng concrete cover natin sa column, pares lang sa beam, 40 millimeters. So, that is equal to 80. Okay, so ano pa? So, hook naman. So, meron tayong dalawang hook, 90 degrees, tsaka 135 degrees. Okay, so, dun sa na-compute natin, pares lang sila ng value. Meron tayong 3 dB plus 75. So, sa mga hindi nakapanood ng part 1, so panoorin nyo muna bago nyo panoorin tong part 3. Okay? So, ano pa yung kailangan natin? So, yung letter E pala. So, ang value ng letter E natin, so, purin natin to. O yung expected elongation, so, meron tayong isang 90 degrees, tsaka isang 135. So, recap tayo. Pag 90 degrees, ang expected elongation ay 2 dB. Pag 135 degrees naman, ang expected elongation ay 3 dB. So, meron pala isa, yung 45 degrees. Ang expected elongation naman ay dB. So, saan ginagamit to? So, kung makikita nyo yung bakal sa slab. So, yung ganito na bakal na slab. Ayan, yung tinatawag nilang bangka-bangka. At ayan, yan yung 45 degrees na yan. Okay. So, pag nag-estimate kayo ng bakal ng slab, so consider nyo rin ito. Okay, so dito, hindi siya applicable. So, ito lang. So, meron tayong isang 90, tsaka isang 135. So, in total, that is equal to 5 dB. Okay. So, dito natin ilagay 5 dB. Okay, so burahin na natin ito. So, x1, that is equal to, so, yung hook, so, since idadagdag natin siya, ito yan. Ito. Magiging positive yung value natin. So, since dalawa siya, so, 2 times 3 dB plus 75. So, huwag nyo kakalimutan yung 2, na ilagay yung 2 dyan. And then, okay na to. So, ito naman. So, concrete cover. So, since pabawas natin siya, so, minus 80 millimeters. Okay. And then, yung expected elongation, so, pagdagdag ng haba, so, ibig sabihin, yung babawas natin siya. So, minus 5 dB. Okay, so, simplify lang natin itong isa. So, palitan natin ito ng kulay. Simplify lang natin ito. So, 6 dB, 2 times 3, 6, plus 150. So, minus 80, minus 5 dB. Isin natin. 5 dB. Okay, so, check natin yung magkaparehong
magkamukha. Okay, so ito ang 6 dB tsaka negative 5 dB. That is equal to 6 dB minus 5 dB, that is equal to dB. Okay. 1 dB or dB na lang. And then 150 minus 80, that is equal to, so calculator natin, is equal to 70. So check natin. Ayan, that's equal to 70. So positive siya. So ang value ng dB natin dito ay ito, 10 millimeters. Okay. So huwag kayong malilito doon. So that is equal to 10 plus 70, that's equal to positive 80. Okay. So positive siya. So ibig sabihin, ang magiging value natin dito, yung magiging sign natin ay plus. Okay? So ayan. So identify na natin. Okay. So 80 yan. So purahin na natin to. So palitan na natin ito ng 80 millimeters. Okay. So pag cross ties, mag-add lang kayo ng 80 millimeters. Okay na yan. So wala nang iba. Mag-add lang kayo ng 80 millimeters kung saan siya side na parallel. Okay, so parallel siya dito sa din ginawa nating designation na B. Okay. So burahin na natin to. Na-prove na natin na tama yung idadagdag natin na 80. Okay. So itong B naman, so simple lang, ito lang yan. Itong value na to. 0.5 or 500 millimeters. So 5 in millimeters tayo kasi 80 millimeters ito. Okay. So that is equal to 500 plus 80. So that is equal to 580 millimeters. Or sabihin natin 0.58 meter. O kung tinatamad kayo magsukat, so pwede naman pwede nyo naman gawing 600 millimeters. Ito. Pwede nyo naman gawing 600 millimeters or 0.6 meter. Yung magiging putol nyo ng bakal. Okay. Ayan. Okay, so okay na tayo dito sa cross ties.